So, meron pa pakita ko sa inyong word. Paki-flash yung word na yan. Alam ko familiar kayo dito eh. Yan. Ano pa nakikita sa screen? Crave. Saan niyo po madalas ginagamit yung word na crave? Pagkain, ano pa? Inumin, or pag may something ka na yung gustong-gusto mo. Di ba? Pag gusto mo na parang nagkikrave ako sa pizza ngayon. Yun yung mga gano'n. Kaya nagkikrave ako sa milk tea. Ano pa ba? Youth kayo, ano ba cravings nyo? Ano ba mga cravings nyo? Gumraduate ng ngayong taon. Ano pa? Sabi ng iba, ang cravings daw po namin, hindi na mga pagkain eh. Yung iba, peace of mind, ano pa? Healing. Yung iba naman sabi nila, ang cravings namin, especially yung mga yung mga trentahin na, sabi nila, ang cravings namin ngayon, bahay at lupa, yung mga ganun. Kaya magpakasal. Ang cravings namin, magkaroon ng maayos at tahimik na buhay. Kumbaga, yung word na crave, ginagamit natin yan madalas pagka meron tayong bagay na gusto or ninanais. Or halimbawa, parang bigla kang nagutom. Diba? Or parang may bagay ka na hinahanap-hanap. And nag-research ako nung nakaraan, kasi nung nabanggit ni Pastor minsan, nag-research ako nung nakaraan yung word na crave dun sa Bible. So, may mga word din pala. Pero hindi naman siya totally tumutugma dun sa satisfaction or dun sa hinahanap-hanap natin. Actually, pag nakita nyo nga, parang sabi pa ng Bible, may negative connotation pa yung word na crave eh. And ito yung madalas na makikita natin sa panahon natin, especially pagka sa mga tao, sa mga kinakain, sa mga ginagamit natin, or madalas ginagamit na word. Pero nakita ko, merong isang word sa Bible na hindi naman totally katumbas niya, pero ibang word. At hindi siya sa pagkain tumutukoy. Ano yung word na yun? Pakita niyo nga po. Sige, paki-next po. Thirst. Sabihin niyo nga po, thirst. So, saan hindi ginagamit yung thirst? Sa uhaw. Di ba? Pag gusto mo nga, uminom. Meron ka sabi niya, ako ay natathirst sa yung mga ganun. Yung mga ganun, di ba? Parang hindi applicable siya, no? Parang mas okay gamitin, ako ay nagkikrave. O, di ba? Kaya madalas natin marinig yung crave. Kasi di ba, parang natathirst ako sa milk tea. Parang ang konyo pakinggan no? Pero kumaga, ito yung nakita ko sa Bible na madalas ginagamit, which is thirst. And may kita natin to, lagi siyang ginagamit bilang illustration, imagery, or symbol na ikaw ay may inaasam or ninanais. So kasi last week, sabi ni Pastor, hindi ko po makalimutan sinabi niya na para siyang napupuno or na pinupuno siya ng Panginoon. And isang bagay na naging tanong ko rin sa akin, sabi ko, ako ba or kami ba napupuno rin ba kami? Ganyan, paano ka mapupuno? Mapupuno ka kung inaasam-asam natin si Lord. Kasi actually, alam niyo po, pagdating sa buhay spiritual, hindi naman tayo laging yes, pinupuno tayo ng Panginoon, pero hindi laging ibinubuhos ni Lord. Actually, lagi namang nandyan sa Panginoon, yung mga pagpapala niya, nandyan na sa atin eh. Pero ang kailangan natin is una, mapuspos ang banal na Espiritu. At the same time, naisin natin na, Lord, ako, punuin mo rin. Or ako, maranasan ka rin namin. Ngayon, paano natin maranasan yun? Kung tayo ay nauuhaw. So, tanong yung mga katayo mo na yan, nauuhaw ka ba? Yan. So, sa English, ayan po yung title natin, Are You Thirsty? Yan. Di ba, nauuhaw ka ba? And yan ay, ano yung sagot dun sa baba? Ayan nakalagay, Desire God. Are you thirsty? Nauuhaw ka ba? Naisin mo ang Diyos. Naghahanap ka ba? Hanapin mo ang Diyos. Gusto mo bang makilala ang Panginoon? Isik mo siya. Kumbaga yun yung pag-aaralan po natin sa araw na to. Sabi ng Psalm chapter 42 verse 1 to 2, sa English, sa Tagalog at English. Sa English muna. Sabi rito, verse 1, As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sa Tagalog, kung paanong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. And sabi sa verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo ay sumamba? Yan, kumbaga,
Parang parang ang lalim nung iniisip nung sumulat nung awit na to eh. And makikita niyo po, pag tingnan niyo sa mga Bible niyo na yan, nakalagay sa pinakaunang unahan sa taas, yan po ay awit or maskil ng mga anak ni Korah or sons of Korah. And alam niyo po, napakaganda ng story ng mga anak ni Korah kasi kung babalikan niyo po sa Numbers, si Korah, ang tatay niya si Kohat. Tapos, pag binalikan nyo, sila ay lahi ng mga Levita or Levites. Yung mga Levites, may specific silang role. Sila yung nagtatrabaho dun sa temple. So kumbaga sila ay mga worship leaders. And lahat nung gawain sa temple, hindi pwedeng galawin ng mga ordinaryong Israelita. Kailangan mga Levites yun. And ito yung maganda rito. Yung mga anak ni Korah, kasi pag binalikan nyo sa Numbers chapter 16, yung mga Levites yung si Kohat, sila Korah, nagrebelde kay Moises. Kumbaga kinalaban nila si Moises tsaka si Aaron dun sa authority. Nagkakaroon sila ng problema. Then ang ending, ito ang nangyari. Nagkaroon sila ng parang competition, tapos ang nangyari nung huli, yung sila Korah, kinain sila ng lupa. Pagkakain sa kanila ng lupa, halos nilipol yung iba nilang kapamilya at ang mga natira doon, mga anak ni Korah. And may kita po ninyo, sila yung sumulat nito. Sila yung nakaligtas dun sa judgment ng Panginoon. And pag tingnan niyo po yung mga sinulat nila sa Psalms, ang laging hinahanap nila, Lord, nasan ka na ba? Lord, nauuhaw kami sa iyo. Gusto ka naming maranasan. Kailan ba ako pwedeng pumunta doon sa Jerusalem, sa iyong templo, sa iyong tahanan? So kumbaga, yun yung isa sa iniiyak or cry ng mga puso nila. So kayo po ba, ano ba ang hinahanap-hanap ng puso nyo? Sabi ng iba, ikaw ang hinahanap ko. Hindi. Muna tayo, focus muna kayo rito. Mamaya na kayo mag-isip ng kung ano. Diba? Tayo po ba hinahanap natin si Lord? O inaasam-asam natin ang Panginoon? Well, sabihin ng iba, yes, oo. Natagpuan naman ako ni Lord, nakita ko si Lord, nag-church ako. Oo, tama yun. Part yun. Pero kayo po ba, mas inaasam-asam niyo po ba ang Panginoon na maranasan siya, kumilos siya? Kasi yun yung purpose bakit tayo nakakilala sa Panginoon eh. Di ba ang Diyos na kinikilala natin ay buhay? At ang Diyos na kinikilala natin ay totoo at nag-iisa at tunay na Diyos. Yung Bible po na binabasa natin, hindi lang po ito kwento, istorya, hindi lang to basta na itala tapos okay na, hindi eh. Lahat po ng mababasa natin dyan, lahat ng nakikita natin dyan, naririnig natin, pwede nating maranasan. Pero ang pinakatanong lang po, kayo po ba, nauuhaw po ba kayo na maranasan ng Panginoon? Tanongin nga katabi, nauuhaw ka ba? Kuha ka tubig dun. Di ba? Pero yun po yung gusto ko maintindihan, di ba? Hanggang ngayon, nasa pa rin po tayo eh. Series ng disciple, ng mga disciple, di ba? No, anniversary natin, ang tema natin bilang mga alagad ni Kristo. And sa palagay niyo po ba yung mga disciple, after mag-ascend ni Jesus, wala na silang ginagawa? Hindi eh. Di ba? Sabi ni Lord, mag-antay kayo, darating yung pinangako na banal Espiritu. And nung dumating yung Holy Spirit, hanggang sa panahon natin ngayon, sino yung nagpupuno sa kanila? Sino yung nagpupuno sa atin? Yung banal Espiritu. Kaya nga, yun yung desire na hinahanap natin, hinihingi natin. Kaya tayo po ba na dinedesire po ba natin, hinahanap ba natin, kinauuhawan natin ang Diyos? Actually, may lumang kanta to eh, yung kinauuhawan kita. Medyo hindi na related yung yung mga medyo bata-batang generation, Matanda na kasi. Joke lang. Okay, so 3 bagay lang po na kailangan nating makita ngayong umaga. Bilang mga alagad ng Panginoon, kung gusto niyo pong kauhawan ng Panginoon, 3 bagay. Una, know. Pangalawa, seek. Pangatlo, experience. So unang bagay, are you thirsty? Nauuhaw ka ba? Una, have a desire to know God. Yan. Magkaroon daw po ng pagnanais or pagnanasa na makilala ang Panginoon. Ngayon po, kung nakikinig kayo, baguhan kayo, datihan kayo, napakahalaga po na magkaroon tayo ng desire. Actually, sabi nga ng Philippians chapter 2 verse 13 ang Diyos ang gumagawa. Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng pagnanais at pagnanasa, desire and will para magawa natin kung kanyang kalooban. And tong desire na to, hindi to manggagaling sa atin, manggagaling pa rin siya kay Lord. Pero siguro, magandang tanongin, ikaw ba may desire ka pa ba sa puso mo na mas makilala ang Panginoon? Sino po magsasabi sa inyo rito na kilala niyo na si Lord? Amen.
So pagka bumaba po ako mamaya, tinanong ko kayo kung kilala niyo ba talaga si Lord, pwede kayo, no? Para natahimik, ano kanina, amen. Tapos ngayon, hindi kasi alam niyo po, ako ang isa po sa alam ko, kahit gaano na tayo katagal sa Panginoon, marami pa rin tayong bagay na hindi alam. Kasi kung marami tayong bagay na hindi alam, di sana naranasan na natin. Kung naranasan natin, di sana nagagawa natin. Pero bakit minsan marami pa rin po sa atin na mahirap pasunurin, matigas ang ulo, paulit-ulit? Kasi ano bang reason? Dahil ba talagang matigas ang ulo ko? Dahil ba ayaw ko talaga? Kasi alam niyo po, like ko sasabi rito, di ba? Kung kilala natin ang Panginoon, alam natin yung ginawa sa atin ng Panginoon, mas magkakaroon ng desire sa puso natin na, Lord, ano yung kalooban mo, magawa ko. And yung pagkakilala sa Panginoon, hindi po siya natatapos. Magbigay po kayo ng isang title or pangalan ng Panginoon, alam po ninyo. Ano po? Yahweh, Diyos. Sino pa? Sayod. Isa lang. Jehovah Rapha, nagpapagaling, di ba? Or ito kay Lord, mas kilala natin bilang sa ating Panginoon Jesus bilang Lord and Savior. Di ba? Ano yun? Panginoon at tagapagligtas. Bukod pa doon, meron pa siyang mga pangalan and title. Ano pa yun? Sabi doon, nung sayot kayo, di ba? Jehovah Rapha, siya ay manggagamot. Meron pa siya ay provider. Ano pa? Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Siya ang ating katuwiran. Di ba? Pagka nilatag ko rito, lahat ng pangalan ng Diyos, baka hindi tayo matapos kasi 1 hour lang yung nilalagay natin sa nagsispeak. Hindi sapat yun. And may kita po ninyo, marami pa pong bagay na hindi natin na alam at di pa natin naintindihan at di pa natin na-experience sa Panginoon. Pwede niyo pong alamin, pag-aralan, pwedeng mapuno yung utak ninyo, pero never po mapupuno yung mga puso ninyo kung hindi talaga natin nauunawaan or nakikilala si Lord. Naintindihan po ninyo? Ngayon, magbigay lang po ako ng isang bagay sa New Testament. Alam niyo po ba yung 7 I.Ams of Jesus? Sino po familiar doon? 7 I.Ams. O, di ba? Sabi niyo kanina, kilala niyo si Lord. Tapos pagdating sa 7 I.Ams, hindi niyo nakilala. O, pakita natin kung ano yung 7 I.Ams si Jesus. Sinabi niya ito sa John, sa John. Makikita niyo sa John chapter 6 hanggang John chapter 15. Tignan niyo po, sabi rito, sabi ni Lord to, nung pinapakilala niya na siya ay Diyos. 7 I.Ams. I am the bread of life, sa John chapter 6 verse 35. I am the light of the world, the door, the good shepherd, the resurrection and the life. Ito, familiar kayo. The way, the truth, and the life. Tapos, the true vine. So, di ba, pag tinignan natin, kayo po ba alam niyo po yan? Or siguro sabi ng iba, narinig na namin, familiar kami, at least maganda yon. Pero ito yung pagpapakilala ni Jesus na siya ay totoo, tunay at Diyos. At makikita, tingnan nyo yun pa lang sa una, I am the bread of life. Ano ang kailangan ng tao para mabuhay? Hangin, ano pa? Pagkain, ano pa? Diba, damit, ano pa? Tahanan, ano sabi niyo? Jowa daw, jowa. Kailangan ba yun? Di, joke lang. May kita natin na dito, sabi ng Panginoon, siya daw yung tinapay ng buhay. And may kita natin basic necessity ng isang tao. Kumain. Sabi mo rin, di ba, I am the light of the world. Siya yung ilaw, siya yung liwanag ng sanlibutan. Ano pa? Siya yung door, siya yung pintuan kung saan lahat ng papasok sa kanya yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siya ang good shepherd. Sa Bible, yung mga mananampalataya, laging hinahalin tulad sa mga tupa. And sa Bible, merong good shepherd tsaka bad shepherd. Yung bad shepherd, anong ginagawa nun? Pag dumating yung mga wolves, yung mga hayop, asong gubat, nakakain doon sa mga tupa, ang ginagawa ng bad shepherd, tumatakbo palayo. Pero yung isang totoong pastol, tunay na pastol, ang ginagawa niya, pinoproteksyonan niya yung kanyang mga tupa. And sabi rito ni Lord, hindi lang siya basta shepherd, pero siya yung good shepherd. At siya yung good shepherd ng mga kaluluwa natin. Siya yung nangangalaga sa mga kaluluwa natin. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. Ito nung time ni Lazarus. Di ba kilala si Lazarus? Tapos sabi ni Martha, ni Mary, Lord, siguro kung nandirito ka ng mas maaga pa, baka buhay pa yung kapatid ko, gumaling pa siya. Pero may kita natin dito sa story na to, binuhay ng Panginoon si Lazarus. At sabi ni Jesus, lahat ng nananampalataya sa akin, sila yung muling mabubuhay at magkakaroon ng buhay. Ito, familiar po kayo, the way, the truth, and the life.
John chapter 14 verse 6, ano kasunod niyan? No one comes to the Father except through me. Sabi ni Lord. Di ba? Siya daw yung daan, yung katotohanan, at yung buhay. Hindi ka makakapunta sa Diyos Ama, hindi ka makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan lamang daw nino, ni Jesus. Kaya nga yung claim ng Christianity, exclusive. Kasi bakit? Pag hindi ka nanampalataya kay Lord, hindi ka pupunta sa langit. Pag hindi mo nakilala ang Panginoon, hindi ka makakaranas ng totoong kapayapaan, kagalakan, hindi ka makakaranas ng totoong pag-ibig. Ito pa, sabi ng Panginoon, I am the true vine. Yung tunay na puno ng ubas, na lahat ng sanga na nakakonekta sa Kanya, mabubuhay. And si Lord yung pinaka-branch, tas tayo yung mga sanga. Kung tayo nakakonect sa Panginoon, sabi ng Panginoon doon, tayo ay mabubuhay. Kung manatili ka sa akin at ako sa inyo, diba? Sabi doon, hingin mo kung anong yung nais. Minsan ang gusto lang natin, Lord, kung ano yung nais ko, ibigay mo. Pero nineneglect natin yung manatili eh. Diba? Kaya minsan, ang hirap ng buhay natin kasi minsan, andap-andap tayo sa Panginoon, minsan mainit tayo, malamig. Diba? Kaya nga ang topic natin ngayon, diba? Nauuhaw ka ba? Meron ka bang desire na makilala si Lord? Meron ka bang desire na hanapin siya? Meron ka bang desire na mas maranasan pa siya? Meron bang desire sa puso natin na mas isuko natin yung buhay natin sa Panginoon para mas maranasan natin siya? So yun po yung tanong ko sa inyo ngayong araw. Now, ito yung 7 IMs. Tapos naghahanap ako, ito yung pakilala ni Jesus sa kanya. Tapos, kilala din siya bilang Son of Man or anak ng tao. Tama ba? Pakinext mo na lang. Alam ko, anak ng tao ka doon si Jesus. Alam niyo bakit tinawag na anak ng tao si Jesus? Tanongin niyo po ako bakit. Una, yan po yung pinaka-favorite title ni Jesus sa kanyang sarili. Kapag nagpipreach siya, pag binasa niyo yung Gospels, may kita niyo yan. And the Son of Man, di ba, babalik daw ang anak ng tao, kasama yung kanyang mga anghel at mga banal. And may kita po niyo itong anak ng tao na to, title ni Lord sa kanyang sarili, bilang pagpapakita ng kanyang pagiging tao. Pero at the same time, pagpapakita rin to ng kanyang pagiging Diyos or ng kanyang humanity tsaka pagiging divine. Kaya si Lord, totoong Diyos, at the same time, naging tao siya. Kumbaga, dito ka makaka-relate kay Lord kasi hindi niya dinay na tao siya. Siya ay nauhaw. Di ba maalala niyo pag binasa niyo yung gospel, si Lord nauhaw, nagutom, ano pa, natulog. Di ba parang tao? Tanong mo yung katabi mo na yan. Parang ganyan si Lord, Talaga naging tao siya. And nabuhay siya kasama natin. Patotoo ni John yan, di ba? John chapter 1, 1 John chapter 1. Totoong sinasabi ni John na naranasan natin ng Panginoon. And bakit ito isa sa favorite ni Lord? Una, pagpapakita po ng kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. At the same time, ito po ay fulfillment ng prophecy ni Daniel sa chapter 7. Nung nagkaroon ng vision si Daniel, tapos sabi niya, nakita ko ang parang anak ng tao na nakatayo sa kanan sa trono ng Diyos. Tapos kasama yung mga anghel, yung mga banal. Sabi pa nga doon, di ba, He is the Ancient of Days. At lahat ng dominion, authority, powers, ibinigay sa Kanya. Kaya pag sinasabi ni Jesus na siya yung anak ng tao, alam ng mga Israelita nung time na yan na, wait lang, bakit mo kiniklaim na Diyos ka? Bakit mo kiniklaim na ikaw yung fulfillment doon sa prophecy? Which is totoo naman, na si Lord talaga yun. Pero sa kanila, sa culture nila, alam nila yan, matik yan. Nung kiniklaim ni Jesus na siya ay anak ng tao, di naman niya kasi pwede sabihin anak ng Diyos eh. Pero pwede naman sabihin, pero yung nagpatotoo nun, ibang tao pa yung kanyang mga alagad. Kaya alam niyo, minsan nagtataka ako din sa mga kulto, tsaka sa mga sa mga false Christ, false prophet. Di ba? Tingnan niyo, claim nila? Ako ang anak ng Diyos. Pero yung totoong anak ng Diyos, ano tawag sa kanya? Anak ng tao. Di ba? Kaya doon mo palang malalaman kung ito ba, totoo ba to o hindi Di ba, meron tayong Pilipino na di ba, sabi niya siya daw ay anak ng Diyos. Appointed pa nga Di ba? Sabi niya anak siya ng Diyos. Pero yung totoong anak ng Diyos, ang tawag sa kanya, anak ng tao. And wala na pong ibang tagapagligtas, wala nang ibang Diyos na magkakatawang tao, si Kristo na po iyon. Tapos na po yung ginawa niya sa krus, tapos na po yung pagliligtas niya, ginawa niya na yun. Wala nang iba pang darating. Lahat ng darating after Jesus, false. Puro kalokohan po yun. So, tinan mo yung katabi mo na yan. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Okay, next. Isa sa title of pagkakilala kay Jesus, or tinawag siya bilang anak ng Diyos. Yan. So, kung kanina meron siyang 7 IMs, dito naman siya ay paboritong title ng Panginoon sa kanyang sarili, Son of Man, siya naman ay Son of God. And sino yung mga tumawag sa kanya nun? Next mga sa
John chapter 11 verse 27. Yung kanina, sabi ni Martha rito, nung magkapatid, sumagot siya, "Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo, ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan." Diba, ito yung kwento kanina, sasabi ko, yung kay Martha at kay Mary, nung namatay si Lazarus. Diba, 3 days, sabi nung magkapatid, "Lord, sana kung nandito ka, sana nang mas maaga, gumaling sana siya." Pero hindi, ang plano ng Panginoon, hindi lang siya pagalingin, kundi muli siyang buhayin. Hindi pakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Next, sino next? Si Peter, sa Matthew. Ano sabi ni Peter dyan, diba? Tinanong sila ulit ni Jesus, ito yung nagkukuro-kuro yung mga tao, tinanong sila ni Lord, ngunit tinanong niya yung mga kanyang mga alagad. Sabi niya, ano sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng iba, kayo daw po si John the Baptist. Sabi ng iba, ikaw daw po si Elijah or isa sa mga propeta. Tapos sabi ni Lord, ngunit para sa inyo, sino ako? Diba? Si Pedro, medyo bida-bida, ayun yung sagot niya. Pero napakaganda ng sagot niya. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Tapos ano sabi ni Lord nung nag-reply siya dyan sa 17? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit." Di ba, kaya ang tanong ko po sa inyo, para sa inyo, sino si Jesus? Tagapagligtas lang ba? Panginoon lang ba? Anak ng Diyos? Anak ng tao? Di ba? Kaya pag tinanong ko po sa inyo, di ba, kilala niyo ba talaga si Lord? Ano yung kanyang mga title? Ano yung mga pag-asa na pinangahawakan natin sa kanya? Talaga bang kilala niyo ang Panginoon? Though yung resurrection, later pa natin ma-experience pag bumalik ang Panginoon. Pero yung buhay, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pag-asa, hindi niyo po ba nararanasan yun? Hindi niyo po ba nararamdaman yun? Kung talagang kilala natin ang Panginoon, bakit po kayo pupunta sa church? Di ba? Para makakita po ng pogi nag-preach. Hindi, joke lang. O, huwag niyo ninin yun. Pinapatawa ko lang kayo, seryoso nyo kasi. O, next, ano yung sabi ni John mismo, sa John chapter 20, yung sumulat ng John. Sabi niya, yung purpose daw ng libro na to, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. After na to ng resurrection, after mamatay ni Jesus, nung muli siyang nabuhay, ito yung sabi ni John. Sabi sa 31, "Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya." Nakikita po ninyo, di ba? Diyan pa lang, pwede na tayo mag-closing prayer. Kasi dami na natin alam tungkol sa Panginoon eh. Pero kayo po ba, meron pa ba kayong desire na mas makilala pa ang Panginoon? Alam niyo po yung ibig sabihin ng Kristo or ng Messiah? Yung word na Christ, a Greek word yun. Nang ibig sabihin, the anointed one. Pagdating naman dun sa Messiah, Hebrew word din yun kasi yung mga Hudyo yung nag-aantay ng Messiah, ano ibig sabihin nun? Anointed one pa rin na nag-aantay yung mga Hudyo ng isang tagapagligtas. At yung tagapagligtas na to, pinrofesay na sa kanila thousands of years ago pa. Tapos dumating si Lord. Tapos tayo, binabalikan natin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Diba? Bakit kung sila inaasam-asam nila yung tagapagligtas na hanggang ngayon inaantay ng mga Israelita, na which is malabo na, kasi dumating na si Lord. Diba? Bakit tayo hindi natin aasamin na mas maranasan pa ang ating Panginoon, mas makilala pa si Lord? Diba? Sila thousands of years, from generation to generation. Lagi nilang sinasabi, nag-aantay kami ng tagapagligtas, inaantay namin yung Kristo, inaantay namin yung Messiah. Tayo ni-reveal na sa panahon natin. Mananampalataya ka na lang, makikinig ka na lang. Actually, minsan nga, cliche man pakinggan, di ba? Basahin na lang natin yung Bible natin. Hindi, nahihirapan pa tayong gawin. Attend na lang tayo ng Bible study, nahihirapan pa tayo. Ang dami pa nating kalaban. Tinan mo ulit yung katabi mo na yan. Sana hindi yan yung kalaban mo, no? And may kita natin na napakahalaga nito na magkaroon tayo ng desire na mas makilala pa ang Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 6 sa English version po, "Blessed are those who thirst or hunger, those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Di ba, mapapala daw po yung mga nauuhaw at nagugutom.
sa katwiran. And kayo na ba natin mahanap yung katwiran? Di ba? Isa sa mga Beatitudes eh. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga nauuhaw at nagugutom sapagkat sila ay bubusugin or pupunuin. Alam niyo po sa Tagalog version, mas na-amaze ako. Napakaganda ng Tagalog version nito. Sabi ron, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayan kasi yung pinakatot ng verse na yan. Sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Di ba kaya pag tinatanong ko kayo ba'y nauuhaw? Kayo ba'y nagugutom para sa Panginoon? Meron bang desire sa puso natin na ganun? Kasi bakit ano sabi ng Panginoon dyan, ano sabi ni Lord? Bubusugin niya tayo. Di ba? Hindi lang nung tinapay na nakabubusog, hindi lang bubusog ka physically, pero spiritually, ikaw ay mapupuno. At kapag tayo napuno, ano mangyayari sa atin? Di ba nasa-satisfy tayo? Di ba pagalion, di ba nag-crave ka, nakain mo yung cravings mo, ano sila sabi nyo? Craving satisfied. Di ba? Minsan nakakita ko nun sa note o kaya sa mga post, yung nag-post ng pagkain, tapos nakalagay, craving satisfied. Di ba ganun na ganun eh. Pero tayo ba, nagki-crave ba tayo dun sa Panginoon? Mas makilala pa siya? Mas maranasan siya? Di ba? Ano sasabihin natin? Di ba? Sorry kayo mamaya, post nyo. Craving satisfied. Di, joke lang. So, bakit natin? Tuloy natin. Ang sabi ng John, tama ba? John chapter 7. Sabi rito, sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano sabi ni Lord doon sa next 38? Ang sumasampalataya sa akin na ayon sa sinasabi ng kasulatan na mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay or rivers of flowing waters. And may kita niyo po dito sabi ni Lord, kung sino man yung nauuhaw, sino man yung nagnanais, yung mga mananampalataya sa Panginoon, ano daw po, magiging bukal sila. Well, actually, tama na yun, magiging bukal, magiging daluyan na. And hindi tayo yung source. Si Lord yung source. Pero the moment na nanampalataya tayo sa Panginoon, para siyang batis, para siyang ilog, na yung mga pagpapala dumadaloy mula sa atin. Dumadaloy mula sa buhay natin. Di ba kaya dapat po ang isang Kristiyano, isang mananampalataya, nakaka-bless po siya. Kasi bakit? Kasi kilala mo si Lord, nanampalataya ka sa Panginoon. Dapat yung pag-ibig sa kayo na po nagbumula sa atin. Di ba kasi naranasan natin mula kay Lord, ikaw nakakaranas ka ng pag-ibig ng Panginoon, tapos yung pag-ibig na yon nag-overflow sa'yo, na ipapasa mo rin saan? Sa paligid mo. Kaya pag di po nakaka-bless ang isang Kristiyano, tanungin niyo po, diba? Bakit di ako nabibless sa hindi? Diba? O ganun. Tingnan natin. Baka yung presensya ng Panginoon, baka yung mga pagpapala na mula sa Panginoon, hindi nag-overflow sa Kanya. Hindi dumadali sa Kanya. Diba? Bakit tayo nag-share ng gospel? Bakit kayo nagba-Bible study? Bakit tayo nagbabahay-bahay? Anong reason nun? Wala lang. Para lang may ma-report kay pastor. Kasi sabi ni pastor, mag-evangelism tayo. Hindi eh. Di ba, ikaw na mismong mananampalataya, ikaw na Kristiyano, naranasan mo ang Panginoon, nakilala mo siya, sa gayon, gusto mo rin ipakilala ang Panginoon sa iba. Bakit ka nag-ministry? Bakit ka naglilingkod sa church? Naglilingkod ako sa church kasi bakit? Kasi nakilala ko ang Panginoon, naranasan ko ang Panginoon, and minamahal ko si Lord, gusto kong ibalik sa Panginoon yung mga bagay na binigay niya sa akin para maparangalan siya. Through ano? Through serving, pagsaserve. Naintindihan po ninyo, kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, kung kilala nyo talaga si Lord, anong ginagawa ninyo? Kung hindi pa yun sapat, di ba, ito na lang tanungin natin, nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba? Hindi dahil sa gutom ka ngayon kaninang umaga or mamaya magtatanghalian na, hindi eh. Nauuhaw at nagugutom ka ba para sa Panginoon? Yan po yung una. Pangalawa, have a desire to seek God. Hindi lang makilala ang Panginoon, hindi lang hindi lang magkaroon ng desire, pwedeng intellectually or sa head knowledge, makilala mo siya, kundi yung patuloy na paghahanap sa Panginoon, patuloy na pagsisik, or patuloy na paghahanap ng kanyang kalooban. Sabi ng Matthew chapter 7, verse 7 to 8, sa Tagalog, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi at tumatanggap ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan.
Di ba sabi doon, ask. Di ba humingi ka, bibigyan ka. Seek. Pag naghanap ka, makakatagpo ka. Knock, pag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Tapos alam niyo po, madalas ginagamit yan sa prayer. Pero alam niyo ano kasunod niyan? Sabi ng Panginoon, kung kayong mga ama nandito sa lupa, tayo ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga anak natin kapag nanghihingi sila. Pag nanghihingi ba sila, bibigyan niyo sila ng ahas? Di ba sabi, hindi eh. Ano ibibigay mo? Yung kanilang hinihingi. Kung nanghihingi ng pagkain, magbibigay ka ng pagkain. Di ba, paano pa yung ama ninyo na nasa langit? Paano pa si Lord? Na lahat nung kailangan natin, pinoprovide niya. Di ba, napakaganda nga nun sa Matthew chapter 6. Sabi ng Panginoon, even nga yung ibon, hindi niya pinababayaan. Yung mga puno, di ba, dinadamitan niya. Yung mga bulaklak, pinagaganda niya. Di ba, paano ka pa, anak ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, paano ka pa? Diba? Hindi ba ipoprovide ng Lord yung lahat ng pangangailangan natin? Diba meron tayong favorite verse sa Matthew chapter 6. Ano yun? 6:33. Diba ano sabi doon? Seek first and His righteousness. Tapos sabi, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po kung ano gusto lang natin? Yung shall be added unto you. Diba? Lord, ibigay niyo po lahat ng pangangailangan ko. Lord, kailangan ko po ng healing, kailangan ko po ng pera, kailangan ko po gumraduate. Ibibigay naman ng Panginoon yun eh. Ano ba yung nauna doong sinabi? Seek first the kingdom of God. Ang tanong ko po, sinisik ba natin si Lord? May desire ba tayo na hanapin siya at makatagpo siya? Or ano ba yung madalas hinahanap natin sa panahon natin, sa generation natin? Di ba, alam niyo po, nakakalungkot po sa panahon ngayon na masyadong maraming hinahanap ang mga tao. Kasikatan na. Achievement. Comfort. Diba? Trabaho, pera. Diba? Minsan maririnig niyo yun madalas sa mga tao eh. Ano kailangan mo? Kailangan kong pera, kailangan kong kumita. Diba? Tanong mo katabi mo, ano kailangan mo? Ano sabi sa'yo? Pera? Sige, abutan nyo na lang mamaya. Di ba? Yun yung madalas problema natin eh. Kailangan natin ng kakainin, kailangan natin ng dadamitin, kailangan natin ng tira. Di ba? Ano pa? Kailangan namin ng bahay at lupa, kaya kami grind ng grind, di ba? Yung nakita ko kasi, yung kaklase ko, o yung dati kong kaklase, successful na ngayon. Nagta-travel na kung saan-saan eh. Ako gusto ko rin, di ba? Minsan yun yung sinisik natin. Yun yung hinahanap natin. Masama pong mag-design ng mga bagay na yun? Hindi eh. Pero ito ba sinasabi ng Bible? Di ba? Isik natin si Lord. And if ito yung kalooban niya, ipagkakaloob niya. Ibibigay niya para sa atin. Hindi natin pinagkakait na yumaman. Actually, sa mga kulto, no? Yung mga members sila, pinagbebenta pa nila, di ba? Talagang binibilangan nila ng tithes and offering. Para saan? Di ba? Para yumaman yung church. Gawin kaya natin yan dito, no? Baka magalit kayo sa amin eh. Hindi, kumbaga, di ba, ang inaasahan natin, biyaya ng Panginoon eh. Di ba? Ang inaasahan natin, Lord, ikaw yung magpo-provide ng lahat ng Panginoon. At nakikita natin sa church natin, lahat ng nakikita ninyo, biyaya ng Panginoon. And ganoon din po, sa buhay natin, sa buhay niyo individually. Makita po ninyo, maranasan po ninyo si Lord. Ang tanging ninanais lang po namin, or ako mismo, gusto ko lang makita na sumunod po kayo sa Panginoon. Diba? Kahit wala nang balik, diba? Kasi makita lang namin na sumusunod kayo sa kalooban ng Panginoon, mas makilala niyo pa si Lord, okay na yun. Diba? Magawa niyo po yung kalooban ng Panginoon, mas maganda yun. Kasi wala namang ibang bagay na kailangan tayo eh. Diba, halimbawa ngayon, February, love month, ano kailangan ng iba? Sabi, jowa daw. Kailangan ko ng jowa, Kuya Jello. Kaya kailangan ko ng flowers. Kailangan ko ng chocolates. Diba, yung minsan, ganun yung hinahanap natin. Pag hindi nabigyan, magtatampo, malulungkot. Diba, hingi kayo kay Lord ng chocolate tsaka flowers. Sabi, Lord, kailangan ko ng chocolate tsaka flowers. Diba, malin nyo, may magbigay sa inyo. O, ito na lang pumigay namin sa inyo. Tigi-tigisa po kayo dyan. Hindi, alam nyo po, mas higit na kailangan natin si Lord. Masigit na kailangan niyo po yung pag-ibig ng Diyos. Masigit na kailangan niyo pong maranasan yung kapayapaan mula sa Lord. Kasi alam niyo po yung mga bagay na hinahanap natin, temporary lang eh. Materials lang yan eh. Minsan narinig ko yung mga nag-uusap about sa bahay at lupa. Iba yung mga lupa. Nakakalungkot yung sa lupa eh. Kasi bakit? Minsan mga magkakapatid, magkakamag-anak, sila nag-aaway. Hindi nila alam, pag namatay sila, yung lupa na sa kanilang nakapangalan, pag-aaway at awayan din. Diba? Hindi ko maintindihan bakit ganun. Pero kasi pag ang tutok natin, yung isipan natin na sa material na bagay lang, mahihirapan tayo.
Ibig sabihin ba, okay nang magutom kami? Hindi. Balikan niyo po yung Matthew chapter 6. Hindi pinababayaan ng Panginoon yung kanyang mga anak. Amen po. Tuloy natin. Ano yung next verse niyan? Matthew chapter 7, Awit chapter 63 verse 1. Sabi rito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap-hanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig, ang siyang lunas. Diba? Sabi ni King David yan nung nahihirapan siya. Na Lord, Ikaw yung pinaka-hinahanap-hanap ko. Ikaw yung dinedesire nung kaluluwa ko to, Panginoon. And sana ganoon din po tayo, no? Hinahanap-hanap natin si Lord, dinedesire natin ng Panginoon, or sinisik natin siya. Sabi dun sa English di ko ata nilagay dyan, pero dun sa verse 1, O God, You are my God, I earnestly seek You. Sabi doon, my soul thirst, yung kaluluwa ko nauuhaw sa inyo, Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 55 verse 6 to 7, sabi ni Isaiah dito, Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. And sabi sa verse 7, Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Diba? Yung masama daw, talikuran niya yung kanyang ginagawang kasamaan. Let him return to the Lord, manambali siya sa Panginoon, that He may have compassion on him and to our God, for He will abundantly pardon. Or patatawarin daw po yung kanyang mga kasalanan. Ilagay ko pong ulit-ulitin sa inyo, ang pinakaunang kailangan ng tao, hindi pera. Ang pinakaunang kailangan ng tao, hindi lang pagkain. Ang kailangan ng tao, hindi lang yung ma-achieve mo lahat ng bagay na kailangan nyo. Alam niyo po, ang pinakaunang kailangan natin, magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon. Kasi alam niyo po, kung wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon, lahat ng bagay sa buhay natin, magulo. Lahat ng bagay sa buhay natin, sira. Lahat ng bagay sa buhay natin, hindi ko maintindihan. Sabihin ng iba, Kuya Jello, nag-church naman ako, numatid ako ng Bible study. Magpatuloy ka lang. Diba? Gusto ko, hinahanap ko si Lord. Magpatuloy ka lang sa paghanap sa Panginoon. And makakatagpo niyo si Lord. Siya mismo yung magpapaunawa sa inyo ng mga bagay na to. Probably, baka hindi ito para sa inyo. Or I think, di naman ganun ang word of God Lahat ng naririnig natin para sa atin. Kung hindi ka nakaka-relate dito, okay lang. I-treasure mo sa puso mo. And pag dumating yung panahon na ikaw na yung nakakaranas at kailangan mo si Lord, at least maalala mo to. Alam niyo po minsan karamihan sa ating mga tao, di naman tayo tumatawag sa Panginoon, di natin hinahanap ang Lord kapag maganda yung buhay natin. Tama Halimbawa, mayaman ka, ikaw ba makakailangan ka ng pera? Siyempre hindi, sabihin mo, magbibigay pa ako. Pero pagka nawalan ka na ng pera, ano mangyayari sa atin, di ba? Tsaka tayo tatawag sa Panginoon. Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Pag ikaw nakakaranas ng mental health problem, lalo na po sa generation ngayon. Di ba? Kaya ka tumatawag? Sa Panginoon. Kaya ka naghahanap ng kapayapaan? Sa Panginoon. Sa palagay niyo po ba, pag may sakit at karamdaman tayo, yung gamot sapat na para pagalingin tayo? Hindi. Yes, pwedeng gumamit si Lord ng doktor, pwedeng gumamit si Lord ng mga professional help para matulungan tayo, pero yung tunay na kapayapaan, hindi niyo po pwedeng bilhin sa pamamagitan lang ng pera. Hindi niyo po mahahanap yung mga bagay na mararanasan niyo spiritually sa Panginoon sa mga bagay na temporary at pang mga mundo natin. Yun po yung gusto ko maintindihan ninyo. At alam niyo po, after neto, yung favorite verse natin, di ba? Sabi ni Lord, kung gaano kalayo yung langit tsaka lupa, ganoon din yung mga paraan ko, ganoon yung pag-iisip ko. For my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Kasi ano yung tinutukoy ni Lord dito sa Isaias? Binibigyan sila ng word ni Isaias. Kasi bakit? Kasi yung bansang Israel, mapupunta na sila sa exile. Kumbaga, due date na sila dun sa judgment ng Panginoon. And paparusahan na sila. Pero dito, nagbibigay pa rin ng Panginoon ng pag-asa sa kanila. Sabi niya dun, di ba, sa verse 6, di ba, seek the Lord. Di ba, hanapin ninyo si Yahweh hanggat matatagpahanap niyo pa po siya. Sa panahon po natin ngayon, ang Panginoon, lagi nating kasama. Di ba, isa nga yun sa katangian niya, Isa yun sa character ng Panginoon. Siya ay omnipresent, omnipotent, omniscient. Omniscient, ano ibig sabihin nun? Siya ay all-knowing, alam niya lahat ng bagay. Omnipotent, ang ibig sabihin nun, siya ay makapangyarihan, all-powerful. At sabi ng omnipresent, siya ay nasa lahat ng dako. Kasama natin ang Lord ngayon. Pag nasa bahay ka, kasama mo pa rin si Lord. Pero minsan sasabihin ng mga tao, bakit ganun?
Kasama ko si Lord, pero parang hindi ko siya maramdaman. Parang hindi ko siya nararanasan. Parang hindi ko siya naririnig. So, ibig sabihin, may problema si Lord, Kasi bakit di mo siya maranasan? Bakit di mo siya marinig? Balikan niyo po ito. Bakit ang Panginoon hinayaan ng mga Israelita na masakop sila? Kasi matigas yung kanilang mga ulo. Puno sila ng disobedient. And minsan, baka kaya hindi natin maranasan si Lord kasi matigas din yung ulo natin. Hindi natin siya marinig. Diba, naalala niyo sa Isaiah 52, kung di ako nagkakamali, 52 rin yun, sabi ng Panginoon, ang kasalanan mo ang dahilan kung bakit hindi ko naririnig ang inyong mga panalangin. Diba, kahit anong prayers mo, kahit anong luhod mo dyan, kahit anong hingi mo ng tawad, kahit anong hingi mo ng tawad, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, paano ka didinggin ng Panginoon? Kaya sabi niya rito, sa Tagalog, di ba, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan pa. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. At sa verse 7, sabi ron, di ba, dapat talikuran na ang mga gawain ng taong masama. Talikuran yung mga kasalanan, even yung pag-iisip. At sabi doon, lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. And yun yung isa sa lagi nating nilalapit at hinihingi sa Panginoon, di ba? Yung kanyang pagpapatawad. And sana, yun yung sinisik natin lagi. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 22. Diba? Ito para sa inyo mga kabataan. Ano sabi dyan? So flee youthful passions and pursue righteousness. Sabi ni Paul kay Timothy, para sa kabataan po yan. Sabi niya, flee youthful passions, yung mga pangkabataan na mga desires. Pero sabi doon, pursue righteousness. Diba? Hanapin natin yung katwiran, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Tumawag daw po tayo sa Panginoon na may malinis na puso. Diba? Wag lang po nating isik or wag natin i-pursue dyan yung may mga pangalan ng hope, faith, tsaka love, Baka sabi ng iba, di Kuya Jelos, siya kasi talaga yung, hindi po sa inyan. Sabi ng Lord, hanapin natin yung pag-ibig, pag-ibig, kapayapaan, pananampalataya, at katuwiran. Yun po yung isik natin. Actually, hindi lang pang kabataan yan. Even po sa ating mga may edad na. Ba't sinasabi ko yung sarili ko sa inyo? Hindi. Even po sa ating lahat. Kailangan po nating isik, i-pursue. Kailangan nating hanapin ang Panginoon. Amen po. At pinakahuli, number 3, have a desire to experience God. Sabi din sa verse 2, sa Psalm chapter 42, verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? Sabi ng psalmist, diba, nananabik yung puso ko, nananabik yung kaluluwa ko. Kailan ba ako pwedeng pumunta sa templo mo? And alam niyo po, pag binalikan niyo yung mga awit ng mga anak ni Korah, sabi ko nga kayo, yun yung laging laman ng kanilang mga awit. Sabi ng mga Bible scholars, probably itong mga anak ni Korah na to, or itong sumulat na to, Levite siya na nag-wander away. Kumbaga, nalayo siya. Kaya ang lagi niyang hinihingi, ang lagi niyang dinedesire, Lord, kailan ba ako makakapunta doon sa templo mo? Kailan ba ako makakapag-pilgrimage, makakapunta doon sa Jerusalem para sumamba sa inyo? And sana po, yun din po yung dinedesire natin na naranasan natin. Di ba, hindi niyo po ba minsan napapansin na pag pupunta kayong church, di ba, yung masaya ka, nagagala ka, excited ka, di ba, pagka sabi ng iba, ba't ganun pa nagkakantahan tayo rito, nag-aawitan tayo, para kaming naiiyak ka. Di ba? Bakit parang punong-puno yung puso namin na hindi namin maintindihan na? And si Lord yun. Di ba? Yung mga bagay na naranasan po natin, pwede ba nating maranasan sa labas, sa mga kaibigan natin? Pwede. Pero temporary. Di ba? Pag nasa mga kaibigan mo, nasa kabarkada mo, pakasama mo yung mga kabarkada mo, mga kaibigan mo, nagtatawanan kayo, masaya kayo. Di ba? Saglit lang yun. After nun, malungkot ka na ulit. Di ba, nung high school po ako, pinakaayaw ko umuwi sa bahay namin. Kasi bakit? Kasi pag nasa bahay ako, ano mangyayari? Malungkot puro problema, inuman, tapos puro away. Kaya ginagawa ko noon, lagi ako nasa barkada namin, hindi barkada, mga kaklase ko. Sabi ko lang kay mama, gumagawa ako ng project, pero totoo noon, magkakasama lang talaga kami. Sabi nila mama, napakasipag talaga mag-aral ng anak ko. Hindi nila alam, andun ako sa computer shop. Pero nag-aaral talaga ako ng mabuti, maniwala kayo.
Kumbaga, late ako umuwi kasi gusto ko, pag umuwi ako, matutulog na lang. Tapos pag natulog ka, pagising mo kinabukasan, since maaga nga yung pasok namin, so papasok ka na lang. Hindi ka madalas nag-stay sa bahay. And gano'n na gano'n lang po yung buhay na gusto ko noon. Tapos, ang lagi ko pang thinking doon, mindset ko, sabi ko, kapag ka naging sobrang saya ko ngayong araw, pag uwi ko, problema na naman. Di ba? Minsan ganun tayo naghahanap lang tayo ng escape route. Gusto lang natin, gusto ko sa barkada ko, gusto ko sa labas, kasi doon masaya. Pagdating sa bahay, pagdating sa totoong realidad ng buhay, malungkot na ulit. Pero tingnan niyo po, pag nasa Lord kayo, nasa Panginoon kayo, kahit mahirap yung buhay, kahit puno kayo ng problema, ano nangyari? May kapayapaan, may satisfaction, nararanasan niyo lahat. Sabi nung bago-bago kong Kristiyano, masaya sa church. Kasi pag nasa church ka, mawalan ka ng problema. Diba? Habang tumatagal ako, parang dumadami yung problema ko Pero alam niyo po kung ano kinaganda nun? Habang tumatagal ako sa pananampalataya at dumadami yung problema ko, mas natututo ako mag-rely sa Panginoon. Mas lalo akong, hindi lang basta nagre-rely, kundi yung pananampalataya mo, mas tumatatag sa Panginoon kasi nararanasan mo siya Di ba nagagawa mo pagtagumpayan yung mga problema, nagagawa mo pagtagumpayan yung mga pagsubok sa buhay. Di ba basta huwag ka lang titigil, huwag ka lang susuko. And part yan, pag na-experience natin ng Panginoon. Kaya alam niyo po sa mga nagmi-ministry, sa mga nagpapatuloy sa Panginoon, kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong titigil. Sabi mo sa katabi mo, huwag na huwag kang titigil. Kahit gaano kahirap yung ministry, kahit, di ba, kahit minsan papunta ka na sa church, di ba, wag na kaya ako pumunta kasi late na ako, hindi maganda yung damit ko, pumunta pa rin kayo. Di ba, di ko kayo i-judge. Sila lang po man-judge sa inyo. Hindi, pumunta po kayo sa Panginoon, lumapit po kayo kay Lord. Huwag po kayong mahihiyap lumapit sa Panginoon. Kasi bakit? Siya po yung pinakakailangan ninyo. Siya po yung dapat sana naisin po natin. Amen po? Sabi ng Psalm chapter 84, ito mga anak din po ito ni Korah. Di ba? Favorite natin si Korah ngayon, Kasi napakaganda nung sinabi niya, Sabi ng chapter 84, verse 1 to 2, how lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Sa Tagalog, sa verse 2, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko'y pinupuri, buhay na Diyos. Alam niyo po, meron pa isang version niya, alam ko mga anak din ni Corey, yung yung sumulat, yung sabi niya, mas nanaisin ko pang maging bantay sa pintuan ng iyong templo, kaysa sa 1,000 araw na hindi kita kapiling. So, nakalimutan ko anong passage, hindi ko mahanap kanina. Pero sabi niya, di ba, mas nanaisin ko pa yung 1 araw dun sa templo mo, kapiling ka, kaysa 1,000 araw na hindi ikaw yung kasama ko. And ito yung desire ng puso nung sumulat ng psalm na to, na dinedesire niya na hindi lang makilala ang Panginoon, matagpuan ng Panginoon, or matagpuan siya ng Panginoon, kundi maranasan din siya. Di ba? Makilala, maranasan yung kapayapaan, yung kagalakan, yung hindi maipaliwanag na nararanasan niya tuwing kasama niya si Lord. Sabi ng Psalm chapter 91, verse 15 to 16, when He calls to me, ito, tinan niyo po sabi ng Panginoon, Tagalog ba dyan? Ito, Tagalog na lang. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan. Tinan niyo po, pag hinanap po natin ng Panginoon, lagi po handa ang Panginoon na tayo katagpuin, tayo ay pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sabi ng 16, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Diba kaya po alam niyo po yung may mga edad, yung mga tumatagal sa buhay, hindi po kayo tumatagal sa buhay kasi para lang wala nang gawin. Diba hagat nabubuhay po tayo may pag-asa. At habang nabubuhay tayo, anong purpose ng Lord sa atin? May purpose pang po, Panginoon pa po sa atin. Una, bilang inspirasyon. Pangalawa, diba, para mas makilala pa po natin ang Panginoon. Para mas may maibahagi, ma-share pa po tayo sa kanila. Diba ganun din youth? Diba pangarapin niyo po na humaba pa yung buhay natin, diba? Pangarapin niyo po na maging kasi puti po ng buhok ni Pastor yung buhok natin, Naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon, Diba na hindi tayo tumitigil.
'Di ba? Hindi ang purpose nito hindi yung 'di ba, habang buhay tayong magkakasama sa church. Kung loloobin ng Panginoon 'yan, mas maganda. Pero kung habang buhay po na kayo ay ginagamit ng Panginoon para sa pag-share ng kanyang salita, pag-evangelize, pag-church plant, pag-reach out ng mga tao, mas naisin po natin 'yun. Kasi mas marami pa pong tao yung hindi naliligtas. Di ba, imagine niyo po, ilan po tayo rito ngayon? I think siguro nasa less than 100, kasama yung mga bata. Ilan pong population ng San Pablo? Nasa thousands. Hindi naman po lahat tayo taga San Pablo. Sino po mga taga San Pablo sa inyo rito? Yung taga rito? Ilan lang Di ba, imagine niyo po, paano pa po sa ibang barangay? Ang church dito, alam ko, 3 lang ata. Isa doon sa Biga, meron dyan sa may dito. Malalagpas kina Lola Linda. Tapos di ko alam kung meron pang isa dito Di ba, imagine niyo po, sa laki ng population ng San Pablo, ilan lang yung Kristiyano, ilan lang po yung nakatira dito na mananampalataya. Though yung iba, alam ko, may iba inatira na church, pero may kita po niyo, di ba, ang laki pa rin percentage. Pag pumunta pa po kayo sa ibang lugar, same scenario. Sa Matimbo, ilan din po ang population ng Matimbo? Marami din. Pero ilan po yung church doon? Marami-rami din naman. Pero ilan lang din po yung mga nakatira doon. Sa atin po sa Matimbo, ang laman ng church natin doon, nasa less than 30. Yun na po yung mga nag-commit doon. Yung talagang nandoroon, kalahati pa. Di ba, imagine niyo po, gaano karami yung tao na kailangan pong maligtas, na makakilala sa Panginoon. Di ba, sana po, ganun din po yung desire natin. Kung paano natin naranasan si Lord, maranasan din po ng iba. Kung paano natin tinatawag ang Panginoon, matagpuan niya tayo, matagpuan natin siya, maranasan natin siya, at makilala. Next, sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, di ba sabi ng Panginoon, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. And ano yung tinutukoy nito? Yung compassion ng Panginoon para sa kanyang bayan. Kasi bakit? Nandun na sila sa exile, di ba kay Isaias, due date na sila, dito kay Jeremiah, judgment na. Nandun na sila sa Babylonia. Pero si Jeremiah this time, nag-call out pa rin siya ng repentance. Di ba? Tinatawag niya pa rin yung bayan ng Diyos na magsisi, tumalikod, and meron pa rin pangako ang Panginoon. Ito isa sa mga pangako ng Lord. Kung mananalangin ka, tutugunin kita. Sa English, di ba? If you call unto me, and I will answer you, and will tell you great and unsearchable things you do not know. Hindi po yan, hidden revelation, no? Mas makilala at mas maranasan po natin si Lord. Mas maisuko natin yung ating mga buhay sa Kanya. Jeremias chapter 29, verse 12 to 13. Yung 11, alam ko, favorite nyo yun kasi kabisado nyo yun. Sabi din, di ba sa 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. Pagdating sa 12, tinan niya po yung sabi ng 12, then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. You will seek me and find me, and when you seek me with all your heart. Nakikita po ninyo? Ito, na yan, yung 29 to 33, pagbibigay na ng pangako ng Panginoon sa kanila. Minsan, na-out of context natin, nami-misuse natin, kasi akala natin, pag sinabi ng Lord na may magandang plano ang Diyos para sa inyo, ay naisip natin, magandang bahay, magandang trabaho, magandang lupa, di ba? Bulsa or wallet na punong-puno lang. Pero hindi ganun. Sila nasa exile sila. Ikaw, nasan ka? Nasa church, nakaupo. Di ba? Actually, minsan nga, mas komportable pa po yung buhay natin. Sa panahon natin ngayon, no? Kasi imagine niyo po, sa bansa natin, karamihan sa ating Kristiyano. Pero tumingin po kayo sa ibang bansa. Yung mga Kristiyano doon, di ba, pinapatay, pinapersecute. Di ba kung nakakarinig po kayo ng mga balita sa Nigeria at sa India, di ba, pinapatay. Yung minsan nakwento ko, binomba yung church. Di ba, imagine niyo po, gano'n po tayo komportable. While sa kanila, death or life, yung situation na. Pero nandun pa rin po yung pagnanasa nila na mas maranasan ng Panginoon. Sabi rito ni Lord, kung tayo tatawag sa Kanya, lalapit, mananalangin, ano sabi ng Panginoon? Pakikinggan ko kayo. Maranasan natin ng Panginoon. And sabi ng Psalm 51 verse 12, ito, prayer ni King David. Restore to me the joy of your salvation. Restore unto me the joy of salvation and uphold me or sustain me with a willing spirit. Ito nung time na nagkasala siya kay Bathsheba. And
hinihiling ng Panginoon, hinihiling ni David doon sa mga unang verse, di ba? Bigyan mo ka ng bagong puso, huwag mong alisin yung banal na spirito mo sa akin. Tapos sabi niya rito, di ba? Restore to me the joy of your salvation. During Old Testament, yung Holy Spirit or yung banal na spirito, inaalis ng Panginoon. Kumbaga, yung mga pinili niya, nilalagyan niya ng banal na spirito, tapos pag nagkasala yun, nagkamali yun, or tumalikod sa Panginoon, inaalis niya para kay Haring Saul. Pero sa atin po, sa panahon natin ngayon, hindi po inaalis ng Lord yung Holy Spirit. Hindi niya rin po binabawi yung kanyang kaligtasan na, si Ipe, matigas ang ulo ni Ipe, tatanggalin ko, hindi naligtas yan. Di ba? Wala na sa langit yan. Hindi ganun si Lord. Sa panahon po natin ngayon, kapag nanampalataya ka, tumanggap ka sa Panginoon, sure naligtas ka. Yung banal na spirito, nasa sayo, yun yung tanda mo, hindi inaalis ng Panginoon yun. Pero alam niyo po kung ano yung nawawala sa atin. Ayan po. The joy of your salvation. Yung kagalakan na ikaw ay ligtas, yung kasiyahan, yung joy na, Lord, yung kapayapaan na pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, yun po yung nawawala sa atin. Hindi yung kaligtasan natin. Di ba, minsan isipin nyo, noong una ka nakakilala, masayang-masaya ka, excited na excited ka. Di ba, pag nagkamali ka, nagkasala ka, ano po nangyayari? Di ba, parang feeling natin, lalayo muna ako sa Panginoon kasi feeling ko hindi ako worthy, hindi ako karapat-dapat. Di ba, hindi muna ako magpapagamit, magpapahinga muna ako. Kasi bakit? Kasi pag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nagigilty tayo, nakakonvict tayo ng Holy Spirit. Na which is, ang response dapat natin, papunta kay Lord, pabalik sa Panginoon. Pero ano nangyayari minsan, ina-isolate natin yung sarili natin. Kasi bakit? Lord, hindi ako karapat-dapat eh. Pero hindi ganun. Dapat, the more na mas nararanasan natin yung bagay na yon, the more na mas lumapit tayo sa Panginoon. Amen po. And dito lang po ako mag-end sa conclusion. Sabi rito, ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. O sabi ron, di ba? And pwede ko po tawagan yung praise and worship team. Bago tayo umalis, awitan natin ang Panginoon. Sabi ni John Piper dito, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Diba kaya nga ito po yung topic natin ngayon eh. Nauuhaw ka ba sa Panginoon? Nagugutom ka ba kay Lord? Diba gusto mo ba siyang maranasan? Hingin natin sa Panginoon yung desire na mas makilala pa siya. Hingin natin sa Panginoon yung, Lord, wala pong ibang bagay na bumusog sa akin, wala pong ibang bagay na mas maranasan ko, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Pwede po tayong tumayo lahat. Ito na lang po last. Sa John chapter 4. Sa John chapter 4, may kita po niya rito yung kwento ng babae na Samaritan na. Yung Samaritan woman na. Taga Samaria. Ano yung kwento ng mga taga Samaria? Simple lang Yung mga taga Samaria, kaaway sila ng mga taga Jerusalem, ng mga Hudyo. Kasi nung time nila Joshua, may nangyari doon na-compromise yung conquest nila. Kaya anong nangyari? Nabuo yung mga taga Samaria. Kaya yung mga taga Jerusalem, yung mga Hudyo, hindi sila pwede pumunta ng Samaria. Now, yung sa John chapter 4, yung babae, yung Samaritan woman na pumunta dun sa balon ng tanghali para umigib ng tubig. Andun si Lord. Tapos, nag-usap sila, nagkikwentuhan sila. And sabi ni Lord sa kanya, kung kilala mo ko, yung tubig na, sabi ni Lord, kung kilala mo ko, yung mga umiinom dito sa balon na to, pwede pang mauhaw. Pero kung kilala mo ko, yung tubig na ina-offer ko, binibigay ko sa'yo, never ka nang mauuhaw. And ito sabi ng verse 13 sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Yung dun sa balon sabi rito, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw, kailanman ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. At alam niyo po, after nun, ano yung nangyari, no? After nun, yung babae, nag-usap sila, sabi ni Lord, dalhin mo rito yung asawa mo. Sabi ng babae, hindi, wala po akong asawa. Tama, kasi bakit? Yung asawa niya daw po, 5. Iba-iba yung kinakasama niya. And sinabi sa kanya ni Lord yung mga bagay na patungkol sa kanya. Tapos, after nun, yung babae umuwi. Tapos sabi niya, sa mga kapitbahay niya, ito na siguro yung inaantay natin na Messiah.
may nagsabi sa akin na lalaki na ganito yung kailangan, ito ko, ganito ko, baka ito na yung inaantay natin. And alam niyo po, yung babae na to sa John chapter 4, sabi niya, sabi ng mga Bible scholars, siya daw po yung pinakauna-unahang evangelist. And meron pa rin itong napagandang verse sa chapter 4. Sabi ng Lord doon sa babae, darating ang araw na ang mga tunay na sumasamba sa Panginoon ay sasamba sa kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Di ba? Alam niyo po, basahin niyo, pero napakayaman po ng verse na to, ng kwento na to. Kasi may kita natin, ang dami nangyari doon sa sa isang event lang Pero makikita po ninyo na itong babae na to, na matagal nang naghahanap, nag-aantay, nauuhaw, si Lord pala yung makakatagpo niya, mararanasan niya. And ganoon din po sa atin. Magkakantay natin yung heart of worship. Minsan na pag-aralan namin to Alam niyo po kung gaano kaganda yung kanta na to. One time, yung worship leader, yung pastor ng church na to, naramdaman niya sa church nila, meron ng apathy. Alam niyo yung apathy? Hindi po yung Korean song, Yung apathy, kabaliktaran siya ng love. Yung love na yon, yung church nila, sabi ng pastor nila, parang wala ng love sa church. Wala ng love sa mga ginagawa nila. So, anong ginawa ng pastor na yon? Pinatanggal niya lahat ng instrument, lahat ng mga musician. Sabi niya, simula ngayon, mag-a-acapella na lang tayo. And habang nangyayari yun, tsaka nila nabuo yung kanta ng Heart of Worship. Diba? Ano sabi doon, diba? I'm coming back to the heart of worship and it's all about you, Jesus. So tara po, awitin po natin. Tayo po'y pumikit. Sige po, lahat po tayo yumukot, pumikit. Katulad po na natutunan natin sa umaga po na to, hindi ko po alam sa inyo kung sino po yung kinakausap ng Panginoon or may desire sa puso po ninyo na, Lord, gusto pa kitang makilala, gusto pa kitang maranasan, gusto ko, Lord, na mas hanapin ka pa po, Panginoon. Or ikaw, wala ka ng desire sa puso mo, pwede po may taas po ninyo inyong kamay. Kung gusto niyo pong maranasan si Lord, gusto niyo pong maranasan yung kanyang pagkilos, mas makilala pa siya, taas po natin yung ating mga kamay. And huwag niyo pong isipin yung katabi ninyo, yung kasama ninyo, huwag niyo pong isipin yung mga nasa paligid ninyo. Ang isipin niyo po ngayon sa umaga na to, ikaw, tsaka si Lord. Meron ka bang desire na mas makilala pa sa Panginoon, mas maranasan siya? Itaas po natin yung ating mga puso, isuko po natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa araw po na to, Diyos. And Lord, ikaw po'y nakakita sa inyong mga anak. Ikaw po nakakita sa bawat isa sa amin narito, Panginoon. Lord,
desire namin na mas maranasan ka pa po, Panginoon. Desire namin, Panginoon, na makilala ka pa po. Mas hanapin ka pa po, Diyos. Lord, katulad ng inaawit namin, patawarin niyo po kami, Panginoon, na kung nakakalimutan namin ang lahat ng bagay na ginagawa namin, ipatungkol po sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Lord, kung natututok na kami sa sarili namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung natututok kami sa mga achievement, sa mga bagay na kailangan namin i-pursue sa mundo na to, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi na kami nasasatisfy, Panginoon, sa mga bagay patungkol sa spiritual. Kung napafamiliarize na kami, naboboard na kami, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na ilagay niyo po sa puso namin, Lord, yung desire na mas maranasan ka pa po, Panginoon. Makilala ka pa po, Panginoon. Makatagpo ka, O Diyos. Matagpuan niyo po kami, O Diyos. And Lord, kung meron po kaming mga kasalanan sa buhay namin na alam namin dahilan na bakit kami nakakaranas, Lord, ng kawalan ng kauhawan or desire, Panginoon, na mas makilala ka, patawarin niyo po kami, Panginoon. Katulad ng tutunan namin, Panginoon, sa umaga na to, dalhin niyo po kami, Lord, sa pagsisisit, pagtalikod sa aming mga kasalanan, sa pagpapakababa sa inyo, Panginoon. And Lord, yung joy, yung kagalakan ng pagliligtas, Panginoon, na naranasan namin noong una, maranasan namin, Panginoon, na kami po ay pinatawad sa aming mga kasalanan, meron kaming maayos na relasyon sa inyo, Panginoon, na nakikilala ka po namin ng lubusan, naranasan ka po namin, Panginoon, yung inyong mga salita, yung inyong mga pangako. Muli, Lord, iparanas niyo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, kumilos ka po, Panginoon, sa buhay, sa puso, sa isipan ng bawat isa. At Lord, pagpalain niyo po kami, Panginoon, lahat po ng desire ng puso namin, O Diyos, hindi po ito pang mundo lang, kundi Lord, yung desire na nagmumula po sa inyo, Panginoon, ito po yung maranasan namin, Panginoon. Malaman namin kung ano po inyong kalooban at magawa namin, Panginoon, kung ano po yung pinapagawa niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa araw po na to. Salamat sa biyaya niyo po, Panginoon. Salamat sa mga salita na to, O Diyos. At po, Lord, punuin niyo po ang buhay ng bawat isa. Punuin niyo po kami, Panginoon. Mag-umapaw ito sa amin, O Diyos, at maging pagpapala, Lord, sa mga tao na nakapaligid sa amin. Salamat, Lord, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo. Patuloy ka namin pinupurit, pinasalamatan. Ito pang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.